Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Okay lang. Bahala na maingay. Okay lang. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito naman po tayo sa clinic natin at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Anyway, napag-usapan na natin yung tungkol sa rabies noon, no? Yung previous video recordings natin. At uulitin ko po, ang guidelines ngayon sa mga animal bite center ay hindi po talaga sila sumusunod kung ano yung nakalagay sa libro namin. Okay? Sa libro namin, hindi yung gas-gas lang, bakuna ka agad. Hindi ganon. Huwag naman po ganon. Napakamahal po ngayon ang bakuna. Kahit libre siguro, charge sa gobyerno, pera rin natin yan how much more kung hindi libre? Maawa naman po kayo sa mga pasyente. Okay? Pakisunod lang po ninyo ang nakalagay sa libro. Na definitely, ilang beses ko binabalik yung libro namin, yung Harrison's Book of Internal Medicine. May algorithm po doon. At hindi po talaga nakalagay doon na basta kamras or gas-gas or scratch, tira ka agad bakuna. Marami dapat tanungin sa pasyente. At huwag po kayo mag-shortcut. Maawa naman po kayo sa mga pasyente. Huwag niyo gawing negosyo yung bakuna. Ha? Ngayon po kumita kayo. Pero susunod yung karma. Ha? Please naman. Ako po naiinis. Nagagalit ng konti. Nasa harap ko na naman ang isang pasyente na ilang taon po siya? 2 years old. At nakagat po siya ng pusa. Kaninong pusa po yan? Sa amin po, 3 months. 3 months na po yun sa amin, pero nung mga nakaraan, hindi po na sa bahay tumutuloy. Sandil lang po. Ang pusa nasa bahay ngayon. Opo, 3 months na. 3 buwan nasa bahay na po ninyo. Kanino galing po yung pusa? Sa kapitbahay. Binigay po sa inyo or Hindi po, pumunta lang sa bahay. at ngayon po kayo na po ang nagpapakain sa kanya. Opo. Okay. Mabait naman po yung pusa. Opo. Hindi naman po wild. Hindi. Yun po ang unang tanungin natin. Wild ba po yung pusa? Okay? Opposite ng wild, friendly ba yung pusa or tame? Okay? Kasi po, pag wild, syempre alam natin, uy, baka may rabies ito. Kasi pag wild, baka may rabies. At anong behavior ng aso or pusa? Kagat ng kagat ng kagat. Kahit sino, kagatin niya. Kasi wild Kasi may rabies sa utak yun ang ugali or appearance ng isang aso o pusa na may rabies. Pero pag hindi wild, I would say 99% wala yang rabies. Ang 1% ay nakasalalay po kung meron pong rabies sa barangay ninyo. Or mga barangays na nasa paligid ng barangay ninyo. Kung walang balita, malamang, I would say, 99.99% wala talagang rabies yung pusa ninyo. At obserbahan ninyo yung pusa. Okay? For 10 days. As a matter of fact, kung may rabies yung pusa, within 2 days, patay niyo yung pusa. Bakit? Kasi kung may rabies yung pusa na hindi pa po nakarating sa kanyang utak, ngayon po nasa ipin o nasa bibig po niya dahil meron siyang kinain or nakagat sa labas ng isang patay na pusa or isang patay na aso na may rabies, na may rabies. Maaring yung microbial na rabies nasa bibig pa po niya. Kaya po, wala pa siyang rabies sa utak, kaya hitsura niya tame rin or friendly. Pero pag may rabies sa bibig niya, within 24 hours makarating na po sa utak niya kasi it will follow yung root paakyat ng utak via the salivary glands. Okay? Dadaan sa nerve yan Kaya ang lapit naman ng bibig ang utak ng pusa kasi ang pusa maliit. Syempre within 24 hours, darating na po yung rabies na mikrobyo sa kanyang utak. God forbids. Okay? Kaya po, within 24 hours, makikita natin
Okay? Mag-wild ba yung pusa o hindi? Malamang hindi mag-wild kasi wala ngang balita na may rabies sa barangay. Meron po ba? May namatay ba ng rabies sa barangay? Wala pa po. Okay, never heard, no? Yun ang pangalawang information na kailangan alamin natin yan. Ha? Hindi yung gas-gas lang tira kaagad. Huwag naman po. Ha? Okay? So, pangatlong information ang kailangan natin. Bukod sa friendly nga, hindi wild, bukod sa walang rabies sa barangay, pangatlong informasyon. Anong circumstance bakit kinagat yung pasyente? Ngayon, tanungin po natin yung nanay or yung tatay ng pasyente. 2 taon na po siya na 2 years old. Paano siya nakagat, madam, sir? Naghawak po siya ng suklay, tapos pinalo niya po yung pusa namin. So, Then? baka Nagalit yung pusa. Saan po siya nakagat? sa Nakagat talaga? Ay, hindi. Na-scratch. lang Saan po? Ayan. So, pag ganyan ang circumstance, provoke po yan. Provoke. Ibig sabihin, may rason. Ha? Na-provoke yung pusa, kaya kumagat. Otherwise, pag hindi na-provoke, hindi siya kakagat. Kasi hindi nga wild. Walang rabies yan. Pag-provoke ang bite. Ha? So, may dahilan kung bakit kumagat yung pusa. Hindi dahil sa rabies, kundi dahil na-provoke siya kasi pinalo. Sorry Huwag naman huwag ka naman palo, ha? Dahil pinalo ng suklay kasi mabait itong bata wala pa naman kasing alam mo naman. So, ano bang ibang circumstances na provoke na wala talagang rabies kung ganyan ang scenario? Like, naapakan yung paa or yung buntot ng aso at pusa. Siyempre, magkagat, walang rabies yan. O kaya dumaan kayo, hindi niyo alam may aso at pusa pala dyan, nagulat yung aso at pusa, kinagat ka, provoke yan, walang rabies yan. O kaya, magbigay ka ng pagkain, hindi pa nabitawan yung pagkain, nakagat na yung daliri mo, nakagat niya yung daliri mo kasama yung pagkain, walang rabies yan kasi na-provoke siya O kaya, nag-away yung dalawang aso or dalawang pusa, nagpagitna ka, kayo ang kinagat. Hindi yan, wala yan rabies kasi na-provoke Ganon po yan. O kaya, kinagat yung pusa at lumapit kasi yung nakagat na pusa, syempre, medyo umaray yung pusa, kakagatin ka rin, walang rabies yan. Provoke kasi yan. So, huwag naman kayo magtira kaagad ng bakuna. Kasi, hindi po ganyan ang nakalagay sa libro po namin. Okay? Pero I stand to be corrected. Ha? Okay? Kahit may bagong guidelines kayo, okay? Pero I still believe na hindi po binago yung guideline sa libro namin kung anong pinag-aralan namin sa School of Medicine po namin. Okay, so saan pa po kayo nagpunta? Stop. May pinuntahan kayo, no? Huwag kayo mag-mention ng kung anong pangalan ng anong. Pero nagpunta kayo sa isang animal bite center? Ano pong sinabi? Yung sa fees daw ng baby ko is pag 5 years old daw po is nasa 3.5 po yung Sandali lang po. Yun po ang unang sinabi. Pag less than 5 years old, 3,500 ang? Oo, yung ERIC po ba yung tawag? Okay, ano pa? Yun po yung sinabi. Yun lang ang ibibigay. Opo, tapos sa second to third and fourth session po is 1.5 every Session. So, 3,500 first session, second, third, and fourth session, 1,500, 1,500, 1,500. So, bali, 4,500 plus 3,500. Mahimo na lang. Sorry, nagbisahe ko. Mahimo na lang 8,000 or maging 8,000 ang gagastusin ng pasyente. Pero bago sinabi nila yan, sino po harap ninyo? Doktor po ba? Hindi. Parang nurse po yun. Parang nurse. Opo. Pero hindi po doktor. Hindi. Kasi po, sa pag-approach ng
cat bite or dog bite, kailangan talaga ng doktor. Kasi ang doktor ang mag-decide kung anong ibibigay. To be ethical enough. I'm not saying na walang alam yung nurse. Pero pagdating sa ganito, ang nurse po, ang trabaho ng nurse, hindi sila nag-decide kung anong ibibigay. Kasi ang trabaho ng nurse is to carry out kung anong piniscribe ng doktor. Yun ang trabaho ng nurse. Hindi yung nurse ang mag-decide kung anong ibigay. Ewan ko lang ba kung ano bang bagong style ngayon. Pero yun ang pagkaalam ko. And I believe that since time immemorial, it has been that way. No? As far as the practice of doctor and the practice of nurse is concerned. So, sa unang tingin, yun po ang sinabi. Yes po. May tinanong ba sila na paano nakagat? Tinanong lang kung sa amin ba yung cat or stray ba yung... Sa inyo ba yung cat or yung stray? So ang sinagot po ninyo, sa inyo yung cat kasi 3 months na sa inyo na yan eh. So ano pa? So the more, kailangan i-observe lang natin yung pusa kasi hindi nga stray eh. Para sa akin, kahit stray cat, kung malinaw na provoke yung cat, I'm still insisting na 99% pag hindi na provoke yung pusa or yung aso, walang rabies yan. Kahit hindi nyo ma-observe yung pusa, hindi rin ako magpapabakuna. Or rather, hindi ko rin payagan na mabakunahan yung pasyente. Lalo pag walang rabies sa barangay nila. Okay? So, aside from asking kung stray cat ba or sa bahay ba yung cat ninyo, ano pang tinanong? Yun lang po, Dok. Tapos tingnan yung... Yun lang po ang tinanong. Yes po. At tininan lang po yung sugat. May tinanong ba siya na paano nakagat siya? Hindi tinanong paano nakagat. Importante yan eh. Kaya walang shortcut sa paggamot ng cat bite or dog bite. Okay? Tinanong ba kayo kung... it's okay, can you open that na? Tinanong po ba kayo kung meron bang rabies sa barangay ninyo? Hindi rin. Okay. Tinanong rin po kayo na nabakunahan ba yung pusa ninyo? Hindi rin. Okay? Tinanong ba po kayo na kung ano lang pong condition yung pusa ninyo ngayon? Wala rin. Pero yun ang gusto kong tanungin. Yung pang-apat. Okay? So, alam natin na friendly ang cat. Pangalawa, walang rabies sa barangay. Pangatlo, na-provoke yung cat dahil pinalo ng suklay. At pang-apat, ang gusto kong malaman is ano pong condition yung pusa ngayon? Nasa bahay pa rin po. Nasa bahay. Friendly pa rin. Hindi wild pa rin. So, kailangan po, obserbahan pa rin natin yung cat for 10 days. Okay? Pero, as I've said, kung may rabies po yung pusa, within 24 to 40 hours, magpapakita na yan na mag-wild muna bago mamatay. Or of course, pag namatay po yung pusa, syempre dadaan muna sa either wild or sa luya or matamlay. Okay, pwede sumuka yung pusa na hindi mag-wild. Okay, ewan ko lang, pwedeng umihi ng dugo katulad ng aso na hindi mag-wild, na hindi yan rabies. Okay? So, kailangan madala niyo sa veterinarian yung aso or rather yung pusa ninyo, kung matamlay man or kung wild man, kailangan dalhin niyo kagad sa veterinarian para ang veterinarian ngayon ang magsabi kung meron bang rabies yung pusa niyo. At kung namatay, ang veterinarian po ang magsabi kung meron pong rabies ang pusa niyo hindi. At kailangan talaga po is ipa-examine po yung utak ng pusa ninyo pag namatay. Before tayo makapagsabi na rabies ang dahilan kung bakit namatay po yung pusa. Kaya, sa practice of medicine namin, and I believe pati sa veterinary medicine, napaka-importante rin po ang pag-examine ng utak. Okay? Kung taong namatay, God forbids, bago tayo magsabi na namatay sa rabies, kailangan examinin yung utak.
Okay? Kung yung pusa ang namatay, kailangan examine yung pusa, yung utak ng pusa. Okay? So sa ngayon po, kung ako ang mag-decide, huwag po muna magpabakuna. Obserbahan na po yung pusa, ha? Okay? Maraming salamat po.